Laki. O tabi mga bata. Laki nga. Ayun. Siya po ang pinakamalaking buhaya na makikita sa buong mundo. Laking gulat ng mga residente ng Tawi-Tawi mga bayno nang kamakailan lang ay may napadpad na bisita sa kanilang isla. Hindi turista kundi isang dambuhalang buhaya mga bay na tila sinlaki raw ni Lolong. Siya po ang pinakamalaking buhaya na makikita sa buong mundo. Ang paghuli sa higanting buhaya mga bayno na punong-puno ng tensyon. Natagpuan na nga ba mga bay ang makakatapat ni Lolong? Siya po ang pinakamalaking buhaya na makikita sa buong mundo. Isa na namang dambuhalang buhaya ang nahuli sa Tawi-Tawi mga bayno, ang pinakamalaking saltwater crocodile na nahuli. Tanong ng ilan, bakit hindi na lang ito hinayaan sa natural nitong tahanan mga bayno? Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng bidyong ito mga bayno. Ang buhaya mga bay, una na raw namataan ng isang mangingisda. Hapon pa lang nitong January 5 mga bay no. Kaya ang mangingisdang ito mga bay no, agad bumalik sa pampang. Nabahala naman ang ilang mga residente sa pangyayaring ito mga bay no. Ang mangingisdang ito hindi nagpasakmal sa takot at agad pinuntahan ang gumagambala sa kanilang isla mga bay. Lumipas ang 2 araw mga bayno pero ang buhaya hindi pa rin umaalis sa kinaroroonan nito. Di nila alam kung nagmamatsyag lang o mayroon talaga itong binabalak. Ano't ano man, abala ito sa mga residente na hindi makalusong ng dagat para manghuli ng isda mga bayno na siya pa namang pangunahin nilang ikinabubuhay. Kaya idinulog na nila ito sa kanilang barangay mga bayno. At sa kanila inihanda ang mga gagamitin para sa paghuli sa buhaya mga bay. Kahit kabado buong tapang pa rin silang lumusong sa dagat. Pero hindi raw nila ito magagawa kung pupunta ang buhaya sa malalim na bahagi ng dagat mga bay. Kaya sinubukan nilang batuhin ng kahoy ang buhaya. Para lapitan sila nito sa mababaw lang na parte ng dagat mga bay no. At nung makalapit na nga siya sa buhaya, bigo niya itong nalambat mga bay. Kaya nangas na siyang lapitan ito mga bay no. Hanggang sa nung tuluyan na nga nilang na-corner at nalambat ang buhaya mga bay no, agad nila itong tinalian ang bibig nito at ang buntot nito mga bay no. At talaga namang dambuhala raw ito, lalo na sa malapitan mga bay. Siya po ang pinakamalaking buhaya na makikita sa buong mundo. Ang buhaya ay ginapos nila sa Pampang. Ilang metro lang ang layo mula sa mga kabahayan mga bay no. Pero ang ilang mga residente malapit sa pinagtalian ng buhaya mga bay, may agam-agam. Naroon yung buhaya. Salam mo rayatin kaya po kaan namin. Ang nahuling buhaya mga bay no, agad nilang inireport sa local government unit ng Languyan. Kaya
Kaya nitong Biyernes, ang mga kawani ng provincial government ng Tawi-Tawi pinuntahan ang buhaya sa Barangay Kinital para tuluyan na nga itong ma-rescue. Pero may problema sila mga bay. Sa laki kasi ng buhaya, hindi nila alam kung paano nila ito pagkakasyahin sa bangka mga bay, no? Hanggang sa ang buhaya mga bay biglang naging agresibo. Gaano nga ba kalaki ang buhayang ito? Ito na nga ba ang papalit sa trono ni Lulong? Siya po ang pinakamalaking buhaya na makikita sa buong mundo. Ang mga dambuhalang pangyayari sa patuloy na rescue operation sa nahuling buhaya sa Tawi-Tawi sa dulo ng Mindanao mga bayno ay nasaksihan ng mga residente ng Tawi-Tawi. Matapos ang maaksyong paggapos ng mga residente sa buhaya mga bayno, ang problema nila ngayon kung paano naman ito mato-turn over sa mga otoridad. Ang nahuling buhaya mga bayno, isang saltwater crocodile na tulad din ni Lulong. Ang laki nito 18 feet samantalang si Lulong, ang kinikilalang world largest crocodile noong ito ay nahuli 20 feet. Kaya si Lulong pa rin ang record holder mga bayno, bagamat pumanaw na nga ito. Siya po ang pinakamalaking buhaya na makikita sa buong mundo. Pero para makasiguro mga bayno na hindi ito mga atake, dinagdagan muna nila ito ng tali sa bibig. Pinuluputan din nila ito sa paa nito. Lagpas 10 tao ang nagbayanihan mga bayno para maisakay ito sa bangka para madala sa isang rescue facility sa kalapit na bayan nito ng Bungaw, ang kapitolyo ng Tawi-Tawi mga bay. Kalmado ang buhaya nung una mga bayno pero maya-maya lang bigla na naman itong naging agresibo. Ang ilang mga residente napatakbo mga bayno. At makalipas ang 40 minuto mga bayno, tila napagod ang buhaya at nagpaabaya na lang itong maisampa sa bangka. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng bidyong ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguraduhin mag-subscribe, i-like na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ito si Tito Nobs at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aking channel.